Tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay makakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At isa po sa manggagawa ng Good Shepherd ang magdadala ng salita ng Diyos. Tawagan natin si Brother AJ at pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Ulit po, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, salamat po sa Panginoon na tayo po ay nandito magkakasama at wala ho tayong ibang gagawin po mga minamahal kundi ang mag-aral po ng salita ng Diyos. Ano ho? Ngayon pong umaga mga minamahal ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Oho. Alam niyo po mga minamahal, maganda po sa ating pong buhay bilang tayo po ay mga nagsasabing mga naniniwala sa Panginoon. Ay mahalaga po na dapat ang ating pong paniniwala patungkol sa Diyos ay meron pong batayan o salalayan ng katotohanan. Ano ho? Sapagkat kapag ang isang paniniwala po ay wala pong basihan at hindi po na ayon sa salita ng Diyos, ay masasabi po natin na hindi po ito na ayon sa katotohanan. Ano ho? At ngayon pong umaga ang ating pong pag-aaral ay ang bagong buhay kay Kristo. Katulad po ng binasa ng ating pastor, babasahin ko po uli ang talata na ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo. Ulitin ko po, ang sabi ng talata, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, ano daw po ang mangyayari? No? Siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya po ang pag-aaral po natin ay pinamagatan natin ang bagong buhay kay Kristo. Ay po namin manalangin, let's pray. Panginoon naming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, Panginoon, ibinigay mo muli sa amin upang kami po ay maging kabahagi ng gawain pong ito ng pag-aaral po ng inyong salita. Ang dalangin namin, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami. Kami po ay kapos, hindi namin kayang maunawa ng iyong salita. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na kayo po ang magpaunawa, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, na maintindihan namin ang aming pong pag-aaral, ang aming pong ginagawa. Lord, purihin po kayo ang lahat ng idalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Alam niyo po mga minamahal, kapag po pinag-usapan ang bagong buhay, marami po sa atin ang gustong magbago. Tama po ba? Marami po sa atin ang gusto nating baguhin. Marami sa atin ang gusto nating baguhin sa ating mga sarili. Okay? Kaya nga po, alam niyo mga minamat, pagka po bagong taon, ano po yung laging nauuso? Pag bagong taon, ano po yung laging ginagawa ng mga tao? Laging merong New Year's resolution. No? Bakit po? Meron silang gustong baguhin sa kanilang sarili at sisikapin nila yung gawin. No? Alam mo yung mga New Year's resolution? Doon sa mga iba, no? Hindi na ako mag-iinom, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magiging magagalitin. No? Yan po yung mga bagay na ating ginagawa upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Pero nakakalungkot mga minamahal, no? Na kahit ilang taon ang lumipas at ilang New Year's resolution ang lumipas na atin ang nagawa, lagi nating nababali at hindi natutupad yung ating mga sinabi. Okay? Taas po dito mga minamahal yung nagkaroon ng New Year's resolution ngayong taon. Sino dito nagkaroon ng New Year's resolution? Yung iba hindi na. Bakit? Kasi alam nila na isang araw, isang linggo lamang yan. Pagkatapos, wala na. Balik na uli sa dati. No? So alam niyo mga minamahal na kahit ilang taon po ang lumipas at daming New Year's resolution ang ating gawin sa ating buhay, ay tayo po'y bumabalik doon sa mga bagay na dati nating ginagawa. At alam niyo po mga minamahal kung bakit tayo po ay nagkakaroon ng mga bagay na yan. Kasi alam natin sa ating mga sarili, no? Kung bakit tayo nagkakaroon ng mga New Year's resolution, ay sapagkat alam natin sa ating mga sarili na marami tayong mga nagagawang mali.
Tama po ba? Oo, marami tayong mga naging desisyon noong nakalipas na hindi tama. Marami tayong mga pag-uugali, no, na hindi tama na gusto nating baguhin. Oo, at marami tayong mga nagagawang kasalanan sa harap ng Panginoon na gusto nating baguhin. Yan po yung katotohanan. Alam natin sa ating mga sarili na merong mali sa atin, no? Alam natin sa ating mga sarili na merong dapat baguhin sa ating mga buhay. Pero ang katotohanan, mga minamahal, na ating makikita sa ating sarili, na kahit anong pagsisikap natin na baguhin ang ating sarili, tayo ay patuloy at patuloy na bumabagsak sa ating pagsisikap tungo sa pagbabago. Oh? Hindi natin magawang baguhin ang ating mga sarili. Alam niyo po, mga minamahal, na meron po mga tao sa kanilang mahal sa buhay, no? Na talagang sa dahil marami ng kalukuhang ginagawa, na yung mga mahal sa buhay na nagsisikap na mabago yung tao ay gagawin ang lahat, no? Gagastos ng maraming pera para ano? Para yung taong yun, ipa-counsel, no? Pagka hindi na kaya, minsan dinadala na sa rehab, no? At pag ating tinignan, mga minamahal, hindi lahat po ng mga tao na naandoon sa rehab paglabas, okay na. Oh, bumabalik din doon sa dating ginagawa. At alam niyo, mga minamahal, matindi, ano ho? Kahit nga yung mga taong ilang beses nang nakulong dahil sa kanilang kasalanang paulit-ulit na ginagawa, abay matindi, paglabas yun pa rin ang ginagawa, no? Ibig sabihin, mga minamahal, doon natin makikita na tayo pong mga tao ay kapos sa ating mga sarili upang baguhin natin ang ating buhay. Oh, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, no? Kaya naman ngayon pong oras na ito, ating tingnan, ano bang ibig sabihin ng bagong buhay na ating gustong pag-aralan ngayon, no? Ano, brother, ako naman ay may bagong buhay na. Oh, dati akong hindi nagiinom, dati akong hindi naninigarilyo, ngayon naninigarilyo na at nagiinom na. Bagong buhay na yung brother, no? Ang bagong buhay po na ating tinutukoy dito, mga minamahal, hindi po yung mabuti sa pasama. Hindi ho ganun ang ating ibig sabihin dito. Kundi yung buhay mo na nasa kasalanan, no, ay babaguhin o magbabago. Yun po yung pagbabago na atin pong sinasabi ngayon pong umaga. Ano ho? At ito pong bagong buhay na ito, mga minamahal, na atin lang linawin, ay hindi lamang po bagong buhay sa paningin ng tao. Okay? Kasi pwede naman sabihin na nagbago yung isang tao eh. No? Pero hindi naman nagbago sa paningin ng Diyos. Kaya yung bagong buhay na atin po tinutukoy dito, mga minamahal, ay yung bagong buhay sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Ngayon po, oras na ito, ating basahin po muli yung talatang ating binigyan ng pansin kanina. At kung inyo pong papansinin, mga minamahal, yung talata, ating bigyan ng pansin. No? Yung pong katotohanan na binasa po sa talatang ito. Yan. Ang sabi ng verse number 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Ang una pong pangungusap, ang sabi ng talata, yung daw tao, no? Ang isang tao daw, okay? Yung taong ito, na kay Kristo. Ano po yung resulta? Ang sabi doon, siya'y bagong nilalang. Okay? Ibig sabihin, yung isang tao na mayroong pagkilala sa ating Panginoon, yung isang tao na mayroong relasyon sa ating Panginoon, ang bunga po nito, bagong buhay. Nagbabago. Kaya dito po natin makikita, mga minamahal, yung pong tunay at hindi tunay. Na mananampalataya. Kasi marami po mga tao ngayon nagke-claim na tayo po ay mga mananampalataya. Pero alam niyo po, mga minamahal, pag ating pinag-aralan ng banal na kasulatan, yung tunay na nagsasabing siya'y mananampalataya ng ating Panginoon, mayroong makikitang ebidensya. Ano yung ebidensyang yun, mga minamahal? Siya ay bagong nilalang. No? Nagbabago yung buhay ng isang taong mayroong Kristo sa buhay. At yung isang taong mayroong Kristo sa buhay, yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Okay? Yung kanyang dating ginagawa na mali at masama
sa harapan ng Panginoon ay hindi na niya uling ginagawa. At ang sabi ng Bible, sila'y pawang naging mga bago. No? Yan po yung biyaya. Kaya sabi natin, ang bagong buhay kay Kristo. No? At ang katotohanan, mag-ating tingnan yung talata, mga minamahal, kung bakit hindi natin maranasan yung tunay na pagbabago na ating hinahanap. No? Ay dahil ang buhay ng isang tao ay wala kay Kristo. Ito pong talatang ito, mga minamahal, ito yung positive side eh. Ating tingnan yung negative side. No? Tingnan natin, yung daw tao na kay Kristo, bagong nilalang. E paano yung kabila? O ating basahin, balik rin natin. Kaya't kung ang sino man ay wala kay Kristo. Kaya't kung ang sino man ay wala kay Kristo, ano yung kasunod? Siya'y hindi isang bagong nilalang. Siya'y lumang nilalang pa rin. No? Kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, ang mga dating bagay pa rin ang kanyang ginagawa. Kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, hindi siya magbabago. No? Kaya nga alam niyo mga minamahal, ang tunay na dahilan kung bakit hindi natin mabago yung ating sarili ay dahil sa katotohanan tayo po na mga tao ay wala kay Kristo. Maraming mga tao nagsasabing, ako naman ay na kay Kristo na. Pero bakit yung buhay natin? Kung sinasabi mong ikaw ay na kay Kristo na, bakit yung buhay natin ay hindi makakitaan ng pagkakaiba sa dati nating buhay? No? Kaya nga dito natin makikita, matetest natin kung talaga bagang ang buhay natin ay na kay Kristo o wala eh. No? Dahil ang sabi po ng ating Panginoon, merong ebidensya na makikita sa isang tunay na na kay Kristo. No? Kaya naman hindi tayo po magkaroon ng pagbabago ay dahil nakita natin sa ating pag-aaral, sa ating talatang binasa, dahil ang buhay ng tao ay wala kay Kristo. Ano bang ibig sabihin pag sinabing ang isang tao ay wala kay Kristo? Ano ho bang ibig sabihin kapag sinabing ang isang tao ay wala kay Kristo? No? Ang ibig sabihin po nito mga minamahal, ang isang tao ay hiwalay kay Kristo. Ang isang tao ay walang relasyon kay Kristo. Yan po yung dahilan kung bakit hindi tayo magkaroon ng tunay na pagbabago. No? Malayo tayo sa Panginoon. Ano sabi ng talata? Basahin natin yung sabi ng ating Panginoon in Mark chapter 7. Ito ang sabi ng Panginoon doon sa mga taong akala nila sila'y malapit sa Panginoon. Ano sabi ng ating talata? Mark chapter 7, verse number 6. Ang sabi ng ating Panginoon sa mga tao at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Pansinin po niyo, sabi ng Panginoon, nung kanyang pinansin ng mga tao, pagdating sa Panginoon, marami siyang magandang sinasabi. No? Maraming magandang bagay na sinasabi sa Panginoon. Pero nung tumingin ang Panginoon sa tunay na kalagayan ng ating puso, ano ang nakita ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Pero nung tumingin ang Panginoon sa puso ng mga tao, anong kanyang nakita? Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pwede ng isang tao ay maraming magandang sinasabi sa Panginoon and yet malayo ang puso niya sa Diyos. Hindi porket ikaw ay lagi ang bukang bibig mo ang Diyos, no? Ibig sabihin, ikaw ay okay na sa Diyos. Hindi po ganoon, no? Kasi ang sabi ng ating Panginoon, maraming mga tao ganyan ang ginagawa. Pero pag tinignan ng Panginoon ng puso, ang kalagayan niya, malayo siya sa Panginoon. Kaya naman mga minamahal, dito natin makikita na talagang tayo po mga tao, kung bakit hindi makaranas ng tunay na pagbabago sa buhay, dahil sa katotohanan ang tao po ay walang pagkilala sa Panginoon, walang relasyon sa Diyos, hiwalay kay Kristo. No? At ano sabi po, bakit ang tao po ay hiwalay kay Kristo? Ano yung naging dahilan?
Bakit tayo po na mga tao ay hiwalay kay Kristo? No? Pag inyong pansinin, magandang ating tanungin ng ating pag-aaral. No? Bakit sinasabi ng talata na tayong mga tao ay malayo kay Kristo? Bakit sinasabi ng talata ng Biblia na tayong mga tao ay hiwalay kay Kristo, hiwalay sa Diyos? No? Basin natin po yung sagot ng banal na kasulatan. Isaiah chapter 59, mga minamahal, ang sabi ng ating talata, Isaiah 59, verse number 2. Ito po yung dahilan, no? Kung bakit tayong mga tao ay wala kay Kristo, hiwalay kay Kristo. Ano sabi ng talata? Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang tunay na dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo ay hiwalay kay Kristo, wala kay Kristo, alam niyo yung dahilan? Dahil tayo po ay mga taong nagkasala sa Panginoon. At bilang tayo nagkasala sa Panginoon, ano yung nangyari sa atin at sa Diyos? Ang sabi ng Bible, nagkaroon ngayon ng separation o paghihiwalay ang tao at ang Diyos. No? Ito pong kasalanang ito, mga minamahal, ang siyang naging dahilan kung bakit tayong mga tao ay napahiwalay sa Diyos. No? Dahil lang ating kasalanan. Ano po sabi pa ng talata, mga minamahal? No? Dahil lang kasalanan, tayo po'y napahiwalay sa Diyos. Dahil lang kasalanan, yung ating relasyon sa Panginoon ay naputol, nasira. Oh? At ano pa ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23, isang katotohanan na binabanggit dito na hindi lamang yung sinasabihan noong author nung Isaiah ang napahiwalay. Kundi sabi ng Romans chapter 3, no? Maliwanag na binabanggit ng Bible na tayong lahat po ng mga tao ay nagkasala po sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag na ang kapahayagan ng banal na kasulatan na walang taong hindi nagkasala. Kaya naman, masasabi natin na ang lahat ng tao, dahil nagkasala, siya'y hiwalay kay Kristo, hiwalay sa Diyos. Yan po yung kalagayan natin sa Panginoon. No? Kung bakit hindi natin mabagong ating sarili, kasi tayo po ay wala kay Kristo, wala sa Diyos, hiwalay sa Diyos, dahil lang atin pong kasalanan na ginagawa. At ano pa sabi ng talata, mga minamahal? No? Ang sabi po ng John chapter 8, verse 34, magandang ating makita yung talagang katotohanan kung bakit po tayo walang pagbabago. No? Dahil tayo makasalanan, naging dahilan upang tayo po at ang Diyos ay magkaroon ng paghihiwalay, yung relasyon sa Panginoon ay maputol o masira. At ang sabi po ng talata in John chapter 8, no? Gusto kong ating makita itong kalagayan natin, kung bakit hindi natin magawang baguhin ang ating sarili. John chapter 8, verse number 34. Yan. Ano sabi ng Bible? Sinagot sila ni Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sino yung sinasabing nagkakasala? Di ba, nililaw natin kanina, tayong lahat nagkasala sa Panginoon. Walang taong hindi nagkasala sa Diyos. No? At dahil diyan, ang sabi ng Panginoon, dahil tayo'y nagkasala at makasalanan, ang sabi ng Bible, ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, tayo po ay alipin ng kasalanan. No? Anong ibig sabihin pag sinabing alipin ng kasalanan? No? Kung ano yung gusto ng kasalanan, yun yung ginagawa natin. Kaya naman pag ating tinan yung ating sarili, na kahit ano, kahit anong ayaw kong magkasala, ay hindi ko mapigilang magkasala. Kayo ba'y nakaranas ang pigilan ng inyong sariling magkasala?
Taas yung kamay na nagkaroon na ng desire na pigilan ng kanyang sarili. Maraming beses natin pinipigilan ng ating sariling magkasala. Pero kahit anong pigil natin, no? Kahit anong talagang pagsisikap mong pigilan ng iyong sarili, kahit ikulong mo pa yung iyong sarili doon sa kwarto o doon sa selda, hindi mo pa rin kayang hindi magkasala. Bakit? Kasi sabi ng banal na kasulatan, tayo po na mga nagkasala ay alipin na ng kasalanan. No? Oo, kahit sino pa yung pinakamatinong taong kilala po ninyo. No? Hindi niya kayang pigilang hindi magkasala. Oh, lagi tayong dinadala doon sa puntong tayo'y gagawa ng kasalanan sa Panginoon. No? Alam ba yung ibig sabihin ng kasalanan? Baka tayo hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin ng kasalanan. Ano? Ang kasalanan po, mga minamahal, baka kasi isipin ng iba, ako naman ay hindi makasalanan. No? Ako naman ay walang ginagawang masama sa mga tao. Ano po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan tungkol sa ibig sabihin ng kasalanan? 1 John chapter 3, verse number 4. No? Gusto ko lang ating makita na tayo po ay talagang nagkasala sa Diyos. Ano? 1 John chapter 3, verse number 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, kung sino ho'y nagkasala, taas nga po yung kamay. Uy, taas po yung kamay nung nagkasala na. Yan. O, tayong lahat ay nagkasala. Ano bang ibig sabihin nung tayo nagkasala? Ang sabi ng Bible, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, tayong lahat nakagawa ng kasalanan, ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Nilinaw sa pahuli. Ano bang ibig sabihin ng kasalanan? At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Oh. May utusan Diyos, 10 utos. Sino ho doon na nakabali na? Abay lahat tayo. Ibig sabihin, ikaw at ako, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Oh. Kaya wala dito magsasabi, Brad, ako hindi makasalanan. Ako hindi nagkasala. No. Kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala, ngayon din nagkakasala ka na. Bakit? Kasi nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Oh. Kaya nga mga minamahal, makita natin na talagang tayong mga tao ay nagkasala at makasalanan. No? Una, ating makikita ang kalagayan natin sa Panginoon na hiwalay kay Kristo. Nagkasala, hiwalay sa ating Panginoon, alipin ng kasalanan. No? Ano pa ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Galatians chapter 5. Tanyo po ang sabi ng ating Panginoon. Galatians chapter 5. Kung paano po inilalarawan ng banal na kasulatan ang ating buhay. No? Galatians chapter 5, verse number 19. Ano sabi ng Bible? At hayag ang mga gawa ng laman. Ito yung gawa natin. No? Ito yung ginagawa natin. Ano daw po yung mga ginagawa natin? Sa makatuwid ay mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. Ano sabi ng sunod? Verse 20. Ano sabi diyan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. No? Hindi lang po tayo mga tao, mga minamahal, ay hiwalay kay Kristo dahil ng kasalanan, hindi lang po tayo ay alipin ng kasalanan, kundi sabi ng Panginoon, tayo rin po na mga tao ay nabubuhay sa kasalanan. No? Yan po yung buhay natin. Diyan ho tayo sanay na sanay gumawa. No? Ano yung, saan daw po tayo sanay gumawa? Gumawa ng kasalanan. Kaya nga po, alam niyo po, tayo mga tao, para bagang yung paggawa ng kasalanan ay simple na lamang sa atin. Oo. Oo, napakadali sa tao ang magkasala ngayon. Yung nga parang yung nga pumatay, parang pag napatay lamang ng lamok. Teka, nakita na ho kayo sa TV. No? Pag nanood kayo ng TV Patrol, may kita niyo, may lumalapit na isang lalaki, parang naglalakad lang, binaril na. Tapos pagkatapos, parang wala nangyari. No? Ganun na lamang kadali. No? Sa tao ang gumawa ng kasalanan ngayon. No? Hindi na ngayon napakahirap gumawa ng kasalanan. Hindi katulad ng panahon ng nasa mga Israelita. No?
Pagka kinapatunayan nagkasala, papatayin, babatuhin. No? Ay ngayon, kahit ikaw ipatayin din, ay wala yan. No? Hindi magiging dahilan yan para tumigil ang taong magkasala. Okay? So, hindi lang po ang tao ay nabubuhay sa kasalanan, kundi sabi ng ating Panginoon in John chapter 3. No? Basahin natin sinasabi ng Panginoon. Nakatotohanan na tayo po na mga tao ay hiwalay talaga sa Panginoon dahil ng kasalanan. No? John chapter 3 verse number 19. Ano sabi ng ating Panginoon? No? At ito ang kahatulan. Tayo po sabi ito ang kahatulan. Na naparito ang ilaw, walang iba kundi si Kristo. Ano sabi ng Bible? Alam natin kung bakit nga tayo nag-celebrate ng Pasko No? Kasi alam natin na si Kristo ay naparito, ipinanganak. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? Ano daw po yung ginawa nating mga tao? Nung naparito si Kristo bilang ilaw sa libutan, anong ginawa natin? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. No? Biruin niyo po yan. No? Si Kristo naparito na bilang tagapagligtas. Pero ano po ang damdamin ng mga tao? Ano po yung minamahal ng mga tao? Si Kristo ba, sabi ng Bible? Hindi. Maliwanag po dito. Mas pinili pa nilang ibigin ang kadiliman kaysa doon kay Kristo na naparito para magligtas. Oo. Kaya naman mga minamahal, dito natin makikita na talagang tayo pong mga tao ay talagang matindi ang kalagayan. No? Alam niyo, minsan ang problema sa ating mga tao, para bagang yung tingin sa kasalanan, napakasimple. Oh. Para baga kasing normal na. Wala naman problema kung ako yung nagkakasala. Ngayon yung thinking ng mga tao. Pero pag tingnan natin ang ating sarili sa banal na kasulatan, hindi ho simple ang kasalanan. No? Ang kasalanan, mga minamahal, ay isa pong matinding at malaking bagay sa Diyos. Bakit? Ano sabi ng ating Panginoon? Dahil tayo po'y hiwalay kay Kristo dahil ng kasalanan, ano po yung naging epekto nito sa atin? Oh. Ano sabi po ng Bible, no? In Romans chapter 1, verse number 18. Ano sabi ng Bible? Romans chapter 1, verse number 18. Ano sabi dito? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Alam niyo mga minamahal, pag ating tinignan ng ating sarili sa harapan ng Diyos, hindi ho tayo okay sa Diyos. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang tunay na kalagayan natin sa Diyos ay tayo po'y mga kagagalitan, no? Tayo'y mga kaaway ng Diyos dahil ang ating kasalanan. Ano sabi diyan? Ang Diyos ay mayroong puot at Kanya itong ipinahahayag sa ating mga tao sa pamamagitan ng Kanyang salita. Oh. Kaya mga minamahal, pag inyo pong tiningnan ang banal na kasulatan, no, dito po natin makikita na talagang tayo po sa harapan ng Diyos ay hindi ayos. Oh. Tayo po sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ay hindi para bagang masaya ang Diyos sa atin. No, hindi ho ganun. Kundi sabi ng Panginoon, dahil tayo po yung mga makasalanan na mas iniibig ang kasalanan, nabubuhay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, tayo po ay kinagagalitan ng ating Panginoon. No? At bilang tayo po ay kinagagalitan ng ating Panginoon, ano sabi ng Romans chapter 1 Corinthians chapter 6, verse number 9, no? Ano sabi ng talata? O hindi baga ninyo nalalaman? O baka daw hindi natin nalalaman ang bagay na ito. O, kaya nga ipinapaalam sa atin ng Panginoon. Ano yung sabi ng Panginoon? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Alam mo ba natin ito? Inyo bang nabasa na ito sa Bible, mga minamahal?
Ano sabi ng Bible? Yun daw, mga liko, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sino yung mga yon? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niya mga mangalunya, niya mga nang babae, niya ang mga, ano sunod? Verse 10, niya mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Verse number 10, niya mga magnanakaw, niya mga masakim, niya mga manglalasing, niya mga mapagtungayaw, niya mga manglulupig. Anong sabi ng Bible? Yung na gumagawa ng mga kasalanan, sa langit po pupunta? Abay, parang hindi yata po ganun na sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Panginoon, yung daw pong gumagawa ng mga bagay na ito, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Abay, maliwanag po ang kalooban ng Diyos no? Na hindi pupunta ng langit ang taong nagkasala sa Diyos. Ay sino ba itong binabanggit ng banal na kasulatang ito? Abay, walang iba kundi tayong mga tao. Ang alam ng mga tao, mga minamahal, dun po sa hindi nag-aaral ng Bible, no? Ang tingin at alam niya, pag siya'y namatay, sa langit siya pupunta. Oh, yan po ngayon ang isang kasinungalingang laging daladala ng mga tao ngayon. No? Na ang alam nila, pag ang tao ay namatay, sa langit pupunta. Pero alam niyo mga minamahal, pag binasa ninyo ang Bible, dito ninyo makikita, hindi ganoon. No? Hindi papuntang langit ang mga taong namamatay na nagkasala sa Diyos. Oh. Ang sabi ng Galatians chapter 5, basahin natin puli yung sinabi ng talata, Galatians chapter 5, verse 19 and 20. Ano sabi ng Bible? Galatians chapter 5, yan. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakapikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Verse sunod, mga kapanaghilian, mga paglalasing. O yung bang paglalasing ay kasalanan? Opo, kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Mga kalayawan, at mga katulad nito. Sabi ng Bible, hindi niya na maisa-isa yung kasalanan ginagawa ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ano sabi ng Panginoon, ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Gustong sabihin ng Panginoon sa atin na yung gumagawa ng mga bagay na ito ay tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng isa pang talata. Revelation 21, verse number 22 at 27. Ano sabi ng Bible? At hindi papasok doon sa langit sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal. No? Hindi maaaring papasukin ng Panginoon na isang banal, hindi nagkasala at galit sa kasalanan ang sino mang karumal-dumal o gumagawa ng kasalanan sa harapan niya. O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Dito mga minamahal, meron tayo makikita na talagang hindi maaari na ang isang taong makasalanan ay makarating sa langit. Kung hindi tayo sa langit pupunta, ay saan tayo pupunta? Kasi nga, sinasettle natin muna yung katotohanan na tayo pag namatay bilang makasalanan, hindi tayo pupunta ng langit. Saan? Ang sabi ng 21 verse 8, maliwanag ang hatol ng Panginoon. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ano pong hatol ng Panginoon? Ang kanilang bahagi
Saan daw ho tayo pupunta? Sino may sabi? Tayo ba? Ako ba? Si pastor ba may sabi? Hindi. Hindi yan nagsasabi nito ay kung sinong tao. Kundi nagsasabi nito mga minamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Na sabi niya, ang kanilang bahagi, yung mga taong nagkasala sa Panginoon, saan daw dadalhin ng Panginoon? Sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Alam niyo mga minamahal, bilang tayo po ay mga wala kay Kristo, ang kalagayan po natin sa Diyos, no? Tayo po ay kinagagalitan ng Diyos dahil ng kasalanan. At dahil tayo wala kay Kristo, tayo po ay parurusahan ng ating Panginoon doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. No? Alam niyo mga minamahal, hindi ho biro yung ating pinag-uusapan dito. No? Sapagkat ang ating pinag-uusapan dito mga minamahal, hindi yung buhay natin dito. No? Yung ang pinag-uusapan natin yung ating kabilang buhay, no? Na kung saan ito ay pangwalang hanggan. Oo. Kaya dapat natin itong bigyan ng pansin mga minamahal, no? Pero salamat sa Panginoon, no? Na kahit tayo ay wala sa Diyos, hiwalay kay Kristo dahil ang ating mga kasalanan, kahit na tayo mahal natin ng kasalanan kaysa sa Diyos, kahit tayo nabubuhay sa kasalanan, ang sabi ng ating Panginoon, ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin na gusto kong ating makita at siyang naging dahilan at magiging dahilan kung bakit po tayo magkakaroon ng bagong buhay. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse number 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. No? Na nang tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Alam ba natin mga minamahal yung dahilan kung bakit naparito si Kristo? Alam ba natin talaga yung tunay na dahilan kung bakit siya ipinanganak at nabuhay, no? Namatay, inilibing, at nabuhay na mag-uli? Alam mo sabi po ng Bible, kung bakit siya naparito, ang sabi ng Matthew chapter 1, verse number 21, ang sabi ng Bible, mga minamahal, no? Gusto kong ating makita. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus. Bakit? Bakit siya panganganak? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. No? Kung bakit si Kristo ay naparito mga minamahal, meron siyang purpose. Ano yung purpose niya? Upang iligtas tayong mga tao. Oh. At bakit tayo liligtas? Kasi alam ng Panginoon, papahamak tayo eh. No? Kaya kinakailangan nating maligtas. Paano po? Ang sabi ng ating Panginoon, no? Kung bakit siya naparito, hindi lamang po upang tayo iligtas, kundi para rin po bigyan tayo ng panibagong buhay. Oh, ano po, paano po natin makakamtan ito pong buhay, ito pong biyayang ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Nais nating basahin ang sabi ng talata ng John chapter 3 verse number 16 na lagi nating binabanggit at paulit-ulit na sinasabi sa atin. Ano sabi ng talata? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay anong mangyayari? Ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nais ng Panginoon, mga minamahal, ayaw ng Diyos na ikay mapahamak. Pero, ginugusto natin. No? Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Pero paano natin makakamtan ito pong biyayang ito ng ating Panginoon? Abay, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya. No? Ang sasampalataya daw po sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. No? At ito po yung tanging paraan na binabanggit ng banal na kasulatan upang ang isang taong makasalanan ay makarating sa langit at mapatawad ng Diyos. Ano sabi ng
verse number 36, no? Ang sabi ng talata, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang tanong mga minamahal, gusto niyo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? O lahat naman ng tao gusto pumunta ng langit eh. Pero ang sabi ng Panginoon, upang makamtan natin itong buhay na walang hanggan na ito, ang sabi ng Panginoon, meron tayong kinakailangang gawin. Ano? Upang ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. No? At sa kabila, mga minamahal, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. O, maliwanag po, ang Diyos po hindi namimilit, mga minamahal. Ito yung gusto kong sabihin sa atin. No? Bakit baga merong tao na parang ang tingin, parang pinipilit siya na sumampalataya kay Kristo? Alam mo mga minamahal, ang Diyos hindi namimilit. No? Ang gusto ng Panginoon ipangaral. No? Sumampalataya ka man o hindi, walang mawawala sa Diyos. Tama? Sino ho may mawawalan? Ang Diyos ba? Pag hindi ka sumampalataya? Hindi. Ang Diyos ay manatiling Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Pero may mawawalan na malaki tayo. Bakit? Tayo makakaranas ng galit ng Diyos at pagdurusa sa buhay na walang hanggan sa impyerno. No? Kaya alam niyo mga minamahal, hindi lamang po buhay, bagong buhay, ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. No? Kasama po yan, package yan. Ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. At pag nakamtan mo ito kay Kristo, magbabago rin po ang inyong buhay. No? Kaya naman po, pag atin tinignan yung sinabi po ng talata, 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. No? Ang nagsabi po nito, mga minamahal, walang iba kundi si Apostle Paul. No? At si Apostle Paul po, mga minamahal, ay nakaranas nung kanyang sinasabi ng pagbabago. O bakit? Pag inyong tinignan ng kanyang buhay bago po siya maligtas. No? In the book of Acts, chapter 8, pansinin natin po kung sino si Apostle Paul para ating makita na yung taong na kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at babaguhin din po ng Diyos ang buhay. Ano sabi ng Acts chapter 8? No? Acts chapter 8, verse number 2. Okay? Ang sabi dito, at inilibing si Esteban, sa chapter 7 po, ito po yung alagad ng ating Panginoong Jesucristo na pinatay ng mga tao. Verse number 2, sabi, at inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at siya'y tinangisan ng di kawasa. Verse number 3, datapwat pinuksa ni Saulo, ang dating pangalan ni Paul, bago siya makakilala sa Panginoon ay Saulo. At ito po yung kanyang buhay. Tignan niyo po ang buhay ni Saulo. Pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Biro niyo po kung gaano katindi ang ginagawa ni Apostle Paul. Nagbabahay-bahay at ang ginagawa, hinuhuli yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Acts chapter 9, verse number 1. Ano sabi ng Acts chapter 9, verse number 1? Datapwat si Saulo na sumisiklabo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Ano yung kanyang gustong gawin? Verse number 2. No? At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanyang silang madalang gapos sa Jerusalem. Biro niyo po yan, mga minamahal, ang gusto niyang gawin, mga minamahal, ay patayin at hulihin yung mga sumasampalataya at mga naniniwala kay Kristo. Yan yung dating buhay ni Apostle Paul. Isang taong makasalanan na parurusahan ng Panginoon sa impyerno. Pero dahil po ng dakilang biyaya ng Panginoon sa buhay ni Apostle Paul, in verse number 3, dito nating makikita yung kanyang encounter sa Panginoon na naging dahilan kung bakit nabago ang kanyang buhay. Anong sabi?
At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Ano sabi? At siya ay nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nagpakita ang Panginoon kay Apostle Paul, kay Saulo. Ano nasabi ng verse number 5? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Alam niyo mga minamahal, yung buhay na malayo sa Panginoon, nung moment na kanyang makita at makatagpo ang Panginoon, nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. No? Nagkaroon ng twist, no? Malaking pagbabago, no? Na sa dating nanguhuli, pumapatay sa mga mananampalataya, pagdating sa verse number 19, no? After ng kanya encounter sa Panginoon, no? Nung siya makakilala sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, ito po yung nangyari po sa kanya. Hindi lang po siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kundi ang sabi ng verse number 19, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nga sa Damasco. Anong sabi? No, ang kanya naging kasama na ay yung mga alagad na dating kanyang hinuhuli. Verse number 20, at pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Pansinin po ninyo kung ano po yung nangyari sa kanya. Na yung dating nanguhuli at pumapatay ng naniniwala kay Kristo, nung makilala ang ating Panginoon, ano nangyari sa kanya? Abay, ang ginagawa na po niya, mga minamahal, no? Ay siya na ngayon ang nangangaral ng patungkol kay Kristo. Verse number 21. Oh, kaya pansinin niyo mga minamahal, talagang ang tunay na kay Kristo, hindi maaaring hindi magbago. Ang tunay na nakakilala sa Panginoon, at tunay na sumampalataya sa Panginoon, ang ebidensya niya, nagbabago ang buhay. Bakit? Ano po sabi? No? Na yung mga taong nakakarinig sa Kanya. Ano sabi? At ang lahat ng sa Kanya'y nakarinig ay namangha. Bakit? At nagsasabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumilipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito. At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhin gapo sa harap ng mga pangulong saserdote. Pero niyo po yung mga tao, nagugulat, nagtataka bakit hindi ito si Saulo. Ano? Hindi ito yung dating Saulo. Pero bakit nagkaganito itong mga ito? Nakita natin ang tanging paraan at ang tanging dahilan kung bakit nagkaroon po siya ng pagbabago ng buhay. Una ay dahil nakilala niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. No? Kinilala niya ang kanyang sarili, na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, at siya po ay dadalhin ng Panginoon sa impyerno. Kaya naman, nung maintindihan niya ang pangaral patungkol kay Jesus, siya'y nagsisi at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. No? Kaya nga po mga minamahal, kung gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago, no? Kilalanin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa bahagi po ito, tawagin natin ang ating pastor. Napakaganda po ng pag-aaral po natin tungkol po sa Panginoong Jesus. Nakita po natin ang pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. At ang atin pong talatang binasa, 2 Corinthians 5:17, ay yan po'y ipinapaabot sa atin ng ating Panginoong Jesus ay nagnanasa sa bawat isa sa atin kung hindi pa po natin nararanasan ang ating Panginoong Jesus. Yung kanyang iniaalok na pagbabago. Ano yung pagbabago na yon? Una po ay ang pagbabago ng atin pong kaluluwa. Puntang langit na datirati, puntang impyerno dahil ng kasalanan. Okay? At pangalawa ay pagbabago sa buhay na ito. Alam po ninyo kung bakit ang mundo nating ito ay punong-puno ng kasalanan. They thought they have God, they have Christ in their lives, but in fact, they are separated from God because of sin. But praise the Lord, meron siyang invitation.
John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya o tumanggap, umamin na makasalanan. Ang sabi niya ay hindi na mapapahamak sa impyerno, ang ibig sabihin, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng ating talata, 2 Corinthians 5:17, that transformation will follow also in your life. Ngayon pong umaga, bago tayo magtapos sa ating gawain ito, tayo po'y nag-aral na ang layunin ay upang ikaw, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Ang iyong kasalanan ay tangi lamang ang Panginoong Hesus ang makapagpapatawad at makapagbabayad. At ang iyo lamang kailangan ay ang Panginoong Hesus. Siya yung magbabayad ng iyong kasalanan. But you got to receive Him by faith. Sino po ngayong umaga ang magsasabing gusto kong maligtas, gusto kong ang kaluluwa ko pag ako'y namatay ay doon sa langit at gusto kong tanggapin si Jesus sapagkat naunawaan ko na siya ang aking kaligtasan. Okay, meron po ba magtataas ng kamay? Is there anyone who wants to receive the Lord Jesus Christ in order to be forgiven from all sin? And Christ is the only solution for that. Meron po ba magtataas ng kamay? I'll pray for you. Sige po. No, this is the purpose. Ito po yung purpose ng ating pag-aaral. Meron po ba? Meron po ba? Sige ho, huwag kayong mahiya. Alam po ninyo, personally, ako po'y gumawa ng pagtanggap na ito when I was 10 years old. No. At alam ko, since the time, ako po'y pinatawad ng Diyos sa aking kasalanan. And I know I have that eternal life. No. At yan din po ang nais ng Panginoon. Sa bawat isa na wala pa ng kanyang pag-asa. Pero po ba magtataas ng kamay? Sige po. Okay? Okay? O sige po, tayo po'y manalangin. Let's pray. Tungo po natin ang ating mga ulo. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo na kami po ngayong umaga ay nakarating sa iyo pong bahay-sambahang ito. At salamat po, Panginoon, na kami po ay nakapag-anyaya ng mga kaibigan, ng mga bisita. At sila po'y nakarating at sila po'y nakapakinig ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, I pray, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na sana po ay huwag naming ipagkibit-balikat ang katotohanan ito na kinakailangan po ng bawat isa ang Panginoong Hesus sa kapatawaran ng kasalanan at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, I pray, inyo pong tutulungan ang bawat isa, na ang bawat isang wala pa ng pag-asang ito ay huwag pong mag-atubili, na hindi po magpasiya, kundi kayo po ay tanggapin ngayong umaga bilang Panginoon at tagapagligtas. Alisin po, Panginoon, nila ang anumang hiya sa bahagi ng pagtanggap sa iyo. Alisin nila, Panginoon, ang anumang doubting sa kanilang mga puso, pag-aalinlangan, sapagkat ang inyo pong salita ang ipinangaral ngayong umaga. Tulungan mo po, Panginoon, kami. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, meron po bang magtataas ng kamay para sabihin nyo, Lord, salamat po, narinig ko ang pangangaral, nais kong tanggapin si Jesus. Amen. I see that hand. Thank you. Meron pa po ba? Meron pa? Meron pa. Amen. Thank you. Yes. Meron pa po ba? This is your time to make your decision. God loves you. Nais ng Panginoong ikay maligtas. Meron pa po ba? Will not stay long. You have to make your decision if you want to receive that salvation. Ginawa ng Panginoong Jesus ang kanyang gawain do sa krus ng Kalbaryo. And then, dapat ka rin naman gumawa ng iyong bahagi
upang iyong sabihin, yes Lord, tinatanggap po ko ikaw bilang tagapagligtas ko. Meron po ba? Meron pa po ba? Pakitaas nga po ng inyong kamay once more and I'll pray for you. Yes. Amen. Sige po, meron pa? Ito po'y paanyaya para sa inyo, personal ninyo itong decision. Sige po. At kayo po'y aking ipapag-pray. Okay. Dakila po naming Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa inyo sa pangangaral po ng inyong banal na salita. At naunawaan po namin ang napakahalagang pag-aaral na ang tangi po lamang solusyon sa amin pong kalagayan upang maranasan po namin ang isang buhay na bago ay sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na siya po ang nagbayad ng aming kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo sa Diyos Ama. At aming Panginoon, salamat po sa ilang kamay na nagtaas, pagpapahayag ng kanya pong pagkilala na isang makasalanan at paglapit po sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat po, kayo ang may pangako ng bawat isang kumikilala sa iyo, tumatanggap sa iyo, at nagsisisi ng kasalanan, ay pinatatawad mo sa lahat ng kasalanan at binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, at ito po nawa ay maging matibay at matatag sa kanyang puso. Na ngayong umaga ay kayo po'y kanyang tinanggap at ngayong umaga ay pinatawad mo sa kaniyang kasalanan at ngayong umaga ay binigyan mo siya ng buhay na walang hanggan. Aming Panginoon, nawa nga po doon sa mga hindi po nagpasya. Nawa po ito'y maging binhi upang pagbulayan at isang araw din, Panginoon, sila rin po ay personal na gumawa ng pagpapasya sa inyo pong banal na harapan. Siya po'y manalangin, lumapit sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Aming Ama, ito po ay aming dalangin, hinihingi po ang lahat sa iyo, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus, hinihingi po ang lahat ng ito. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon.